Siyempre mga boss, chipa mo sir, sa ilalim po ng pangalan ng Mark Ramos, nandiyan ho yung like button. Ano po gagawin nyo? Ay simpleng-simple lang ho. Pindutin nyo lang po. Tapos i-komento ninyo kung pang ilan ang inyong like. Kagaya po nung ginawa ng mga nasa taas. Ang dami ng nasa taas. Ni Chaicher, sabi, sweet sweetie. Shout out daw sa inyo. Sabi ni Miko, Sir Miko Boys, ayun. Nako, happy anniversary sir ha. Happy anniversary o wedding anniversary. 14 years. Grabe, saludo ako sa mga lalaking ganyan. Saludo ako sa mga couple na ganyan umaabot ho. Naway, umabot pa kayo ng 100 taong magkasama. Kahit kayo na lang po ang matira dito sa mundo. Hindi, happy anniversary po. Sir Miko Boys, kasama po ang inyong asawa. No, nanonood daw sila sa atin. Nandiyan si Viola G ng Cereza Force at buong Cereza Force family. Si Jeanette Hernacio, si Archie Beroya, na kaibigan natin. Nandiyan din po si sino pa ba sa ilalim? Si Judy Fajardo, nagkaroon ng takot si Martires kaya nagka-amnesia. Nandiyan din po si Evangeline Ganito, si Chika Nini, ipa-carbon test lahat ng dokumento ni Joel Villanueva para makita kailan ginawa ang dismissal order. Oo nga baka mamaya nilublob lang sa kape yun tapos pinatuyo. Magmukhang luma. Si Margie Barceval, Odi Lanon, at isa na lang, Lumer Olivia. Okay na muna yon. Si Boogie Arellano, nandiyan na din. Game na ho mga kababayan. Umpisahan ho natin ito. Naku po. Tingnan nyo po. No? Paano nyo sasabihin na dapat itong Pangulo na ito palitan? Kung ultimo ho, pati yung mga magsasaka natin, hindi niya pinapabayaan. Bakit ito na naman? Kung pati ho yung mga magsasaka natin ay nandun, inaalagaan ng Pangulo. Bakit ho, mga boss chipa mo, sir? Ayan, nilagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos ang Executive Order number 100 na nagtatakda ng floor price para sa mga palay upang maprotektahan ang mga magsasaka laban sa sobrang pagbagsak ng presyo ng merkado sa merkado at matiyak ang patas na kita. Alam niyo ho mga bossing, kapag kayang mga magsasaka natin, lalo na ho palay, ay naku po, pag yan huminto, nabwisit, nainis kasi wala na silang kinikita, kawawa ang mga Pilipino. Bakit to mga kababayan? Pangunahin nating kinakain, bigas ho pangunahing pagkain natin is kanin di ba? Sino ditong Pilipino ang ang kayang kumain ng walang kanin? Meron mga nagda-diet pero hindi pa din ho makatiis. Pero kalma-kalma lang ho kayo sa pagkain ng kanin ha. Lalo na yung mga malapit doon sa mga may diabetes. Kalma-kalma lang kayo diyan. Alam nyo ho mga boss si Pamo sir, simula nang naupo si Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, ay nako, hindi na ho niya pinabayaan yung mga magsasaka. Yung 20 pesos na bigas na hiningangal-ngal ng mga DDS, eto nangyayari ho, mga boss chief amo sir. Pero kahit na po nagkalat na yung 20 pesos na bigas, yung mga DDS, wala pa ding ibang sinabi kundi nasaan ang 20 pesos na bigas. Mga gago. Ano po? Mga ogag. Di po ba, nagkalat na yung 20 pesos na bigas, tatanungin pa din, nasaan yung 20 pesos na bigas? At eto ho, mga boss chief amo sir, no? Kahit na po ang gobyerno natin ay abonado ng 13 pesos kasi 33 pesos ho ang kinukuha nila doon sa mga magsasaka. Kumbaga, naibebenta ng 20 pesos sa mga kababayan natin pero hindi pa din nila binabarat yung mga magsasaka. Husto at wastong presyo pa din nakukuha sa kanila. Ano ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos upang sa ganon sa mga susunod na mga panahon ay mapanatili na yung 20 pesos na bigas nang hindi na nag-abono ang gobyerno natin? Nagtayo ng mga rice processing. Di po ba? Nagtayo ng mga rice processing. So ngayon yung mga magsasaka, mga kababayan, yung pagpapatuyo ng kanilang mga palay, pwede na doon. No? Hindi na sila mangangamba na, eto na naman, meron tayong ani, kaso basa pa. Kailangan nating mabilis ang ibenta ito. Bakit? Kasi mabubulok. Ngayon, eto na mga bumibili ng palay sa kanila, aabusuhin, naku, baratin natin yan. Gusto mo,
wag na namin kunin, mabulok na lang sa yan. O kaysa wala kang mapunta, o kaysa wala kang kitain, matapon yung pinuhunan mo. Ibibigay nila sa presyong sobrang babaho, mga kababayan. Ganon. Yung rice processing ni Pangulong Bongbong Marcos, pwede doon na yung mga magsasaka. No, pwede nilang mapresyuhan ng maayos yung kanilang mga palay. Ganyan ho, mga boss chief amo, sir. No? At ito pa, syempre, bababaho yan lahat, mga kababayan. Dahil po sa tulong ng gobyerno, doon na sila magpapatuyo. Maaaring may discount sila or maaaring baka libre pa nga eh. Ngayon, mangyayari, mababawasan yung kanilang puhunan. O, makatipid sila ng 5 piso. Eh baka, syempre, makatipid sila. Sasabihin ng gobyerno, o sa amin naman kayo nagpapatuyo eh. Eh baka pwedeng, syempre, baba nyo na lang ng kung magkaano yung nadiskwento ninyo. O, di ba? Ganun lang yun, mga kababayan. Ngayon, yung 13 pesos na inaabono ng ating gobyerno, magiging magkano na lang? Magiging ano na lang? 8 pesos na lang. Hanggang di kalaunan, nakita ng Pangulong Bongbong Marcos at ng gobyerno ng Pilipinas yung solusyon para mapababa ng tuluyan at wala nang aabono ang gobyerno. O, 20 pesos na bigas forever. Di ho ba, mga kababayan? O, isa din ho ito. No? Isa tong executive order na number 100 sa patunay ho na hindi pinapabayaan ng ating Pangulong Bongbong Marcos yung ating mga kapwa Pilipino na mga magsasaka ho, mga bossing. Ano sabi sa kanya? O, dito, yung mga comment dyan sa post na yan. Sorry. Sabi ng Agusan del Sur Ugnayan Official, ang pag-angat ng bukid, pag-angat ng buong bansa. Ito ang hinahanap na balanseng kita para sa mga magsasaka at supply para sa lahat. O, sabi, good job and thank you so much, beloved PBBM. Ganyan po na-appreciate ng ating mga kababayan si Pangulong Bongbong Marcos. Ang hindi lang naman po nakaka-appreciate dyan, Ralis Carlenga, ito pong mga DDS eh. Kahit po sumasalampak na sa kanila yung mga proyekto ni Pangulong Bongbong Marcos, ay wala pong ibang sasabihin niya, kundi, naku, si Santihin, si Bakin, yang si Bongbong Marcos. O di ho ba, Mabelkin Joe? Paulit-ulit lang naman ganyan yung mga DDS. O tingnan nyo, United Loyalist ng Cavite, mabuhay ang administrasyon na may malasakit sa agrikultura. Maagang pamasko para sa taong bayan. Good job po, Sir PBBM Antonio Vasquez. Wag nyo nang ibalita to sa mga DDS, ha? Malamang sa alamang ho, mag-iiyakan po yun. Kawawa na naman yung mga DDS na yun. Kasi ayaw nila nang nakakakita ng ganito hong mga balita. Ang gusto lang po ng mga DDS, mga kababayan, yung mga Duterte ang magaling. Yung mga Duterte ang kumikilos. Pero yung vice-presidente na nakaupo ngayon, mga boss, may nagawa na ba? May ginawa na ba? Puro bakasyon lang ho.